Kumusta na po kayo mga mahal kong kapatid? Isa pong masaya pong pagbati, nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun din po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Muli po si Pastor Steve po ito ng True Gospel Church at welcome po sa atin pong Bible Study Live. Pero bago po yan mga mahal kong kapatid, tayo po muna ay manalangin upang tayo po ay samahan po ng Panginoon. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri ka namin, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos na banal. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapalinis at humihingi po ng tawad sa amin pong mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo kami. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapatawad, naglilinis ng aming mga kasalanan. Kung amin nga pong ipapahayag ang aming sala, ikaw ang Diyos na tapat at hindi mo na alalahanin pang aming sala. Sa oras na ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral, sa amin pong live Bible study, Lord, sa oras na ito, kumilos ka, bigyan mo kami ng karunungan. Maging ang aking mga kapatid na nanonood, nasan man sila dako, nanonood ngayon. Ganon din, Panginoon, ang iyong lingkod na iyong gagamitin. Gamitin mo lamang instrumento. Ikaw lamang ang siyang makita. Ikaw lamang ang siyang mapurihan. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang gawain na ito. Anumang gambala ng kaaway, we rebuke it in the name of Jesus and let your Holy Spirit right now in the name of Jesus give us wisdom and understanding by your Spirit in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa oras na ito mga kapatid, pag-aaralan po natin ngayon ay paano ba natin ipadama ang himig ng Pasko. Ayan. Paano natin ipadama ang himig ng Pasko? Yan po ang atin pong pag-aaralan. Pero mga kapatid, bago po natin ipadama yung himig ng Pasko, dapat tayo muna yung makaranas. Maranasan natin muna ang himig ng Pasko bago po natin ipadama sa atin pong kapwa. Sapagkat hindi po tayo pwedeng magbigay nang wala tayo. Pwede lang nating ibigay yung something na mayroon tayo. We cannot share something if we do not have. We cannot give something if we do not have. Kaya nga po mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon ay paano natin ipadama ang himig ng Pasko. Ayan. Paano natin ipadama ang himig ng Pasko? Paano yung kalagayan po natin ngayon? Napakaraming mga problema na kinakaharap ang mundo. Maraming kinakaharap ang atin pong mahal sa buhay, maging tayo, marami tayong kinakaharap na mga suliranin. Maaring magkalayo ang mga mahal sa buhay, hindi na magkasundo dahil sa pressure, sa dami po ng problema. Paano ba natin ipadama ang himig ng Pasko sa kabila ng mga iba't ibang suliranin na atin pong pinagdaraanan? Mga kapatid, tulad po ng napag-aralan po nating nakaraan na ang Pasko po ay hindi po nakadepende kung ano po ang kalagayan po ng mundo, maging kung ano po ang atin pong kalagayan. Sapagkat ang Pasko po ay si Kristo, yung atin pong Paskwa. Ngayon mga kapatid, mayroon po tayong dalawang pag-uusapan. Dalawang puntos lamang ang atin pong pag-uusapan ngayon. Kung paano natin ipadama ang atin pong pag-ibig, ang himig po ng Pasko sa atin pong mga mahal sa buhay, sa atin pong mga kaibigan, o sa atin pong kapwa. Paano natin ipadama ang himig ng Pasko? Ayan. Unang-una mga kapatid, napakaganda po kasi ang mensahe sa atin ng Pasko. Unang-una mga kapatid, ipinadala po ng Diyos ang kanyang pong bugtong na anak, ng Ama ang kanyang bugtong na anak dahil alam po niya na ang atin pong higit na kailangan ay ang kapatawaran, pagpapatawad sa ating kasalanan. Unang-una na gusto ko pong ibahagi po sa inyo ngayon
na paano natin ipadama ang himig ng Pasko. Ipadama po natin unang-una ang himig ng Pasko sa pamamagitan po ng alin? Ng pagpapatawad. Ayan, yes, naintindihan nyo. Forgiveness, pagpapatawad. Pagka ikaw kasi nagpapatawad ka, hindi lamang yung salita na pagpapatawad na sasabihin po natin, malalim, malawak ang kahulugan nito kung atin pong pag-aaralang mabuti. Pero bakit mahalaga na ito yung atin pong upang maipadama natin ang himig ng Pasko sa ating pong kapwa? Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Basahin po natin kung ano po nga ba ang sinasabi po ng Biblia. Ito po ang sinasabi po ng Biblia. Unang-una gusto ko pong basahin dito sa aklat po ng Ephesians chapter 4. Ayan. Dito sa Ephesians chapter 4, umpisa na lamang po natin dito sa verse Umpisa natin dito sa Ephesians chapter 4. Verse Umpisa na lang natin dito sa sa verse 26. Umpisa na lang natin dito sa 32. Yeah, Ephesians chapter 4 verse 32. Ayan. Ephesians chapter 4 verse 32. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 32, the Bible says, "Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ." Ayan. So dito, tingnan niyo po mga kapatid sabi niya, di ba? Instead, be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. So paano natin ipadama ang himig ng Pasko? Nadama kasi natin ang himig ng Pasko sa pamamagitan ng alin? Pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, sinasabi niya rin po sa atin ito na ipadama din po natin yung sinasabi po ng Biblia na be kind and tender-hearted to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Maging mabait kayo at maawain. Di ba lalo na sa panahon po ngayon, marami pong mga nahihirapan. Hindi lamang physically, maging ang maraming mga nahihirapan emotionally. Kaya ang sabi niya, maging mabait kayo at maawain. Alam niyo mga kapatid, kapag ito po ang atin pong ipinadama, sa atin pong kapwa, yung himig ng Pasko ay talagang mararanasan natin ito sa atin pong buhay kung atin pong ipadama ito. Ito yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Maging mabait kayo at maging maawain. Di ba? Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Magpatawad kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, kapag mayroon pong samaan ng loob, mayroon pong hindi pagkakaunawaan, hindi kayo nag-iimikan, ito yung napakagandang oras mga kapatid, na tayo po yung gumawa ng paraan. Maaring ipinapanalangin po natin na magkasundo na tayo ng atin pong mga mahal sa buhay dahil mayroon tayong mga marahil mga kamag-anak or yung asawa natin, kapatid natin,
na ano na hindi tayo iniimikan hanggang ngayon. Mayroon pa rin kayong samaan ng loob hanggang ngayon. So mga kapatid, dito makikita natin na ipadama natin yung himig ng Pasko sa magitan ng anin. Pagiging maawain, pagiging mabait, pagpapatawad sa isa't isa. Mga kapatid, alam nyo po, hindi ito suggestion. Kalooban po ito ng Panginoon na atin pong ipadama. Natutuwa kasi ang Panginoon kapag nalulugod po ang Panginoon sa atin, kapag ito po ay atin pong ginagawa, mga kapatid, yung kanya pong kalooban. Pero alam nyo ngayon, sa panahon ngayon, nakita natin na marami namang ang naging mabait, naging maawain, kasi maraming mga tumulong Dahil nakita natin na ito yung kulang sa atin pong mundo ngayon Kulang ang pagiging maawain, kulang ang pagiging mabait. Bakit? Kasi kanya-kanya na lang Busy-busy ang mundo ngayon. Pero noong sumapit po itong pandemya na ito, maraming nawalan ng trabaho, may mga nawalan ng mahal sa buhay, hindi nakauwi. So, nakita natin na naging marami ang naging maawain. Tapos ang sabi po ng Biblia, forgive one another as the Lord has forgiven you. Di ba, magpatawad kayo sa isa't isa kung paano pinatawad kayo rin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So dito makikita natin, mga kapatid, na upang maipadama natin ang himig ng Pasko sa atin pong kapwa, maging mabait po tayo. Paano ba yung maging mabait? Pag sinabi mong maging mabait, mga kapatid, ano to nagkakaroon ka ng compassion, nagkakaroon ka ng awa sa iyong kapwa. Ibig sabihin, mayroon kang ginagawa na kabutihan sa iyong kapwa. Hindi mo lang iniisip yung iyong sarili. Kaya ang sabi ng Biblia, di ba, upang lubusan natin na madama ang presensya po ng Pasko, mga kapatid, madama natin ang presensya ni Kristo sa atin, mga kapatid, magpatawad po tayo. Sino ba yung mga dapat nating patawarin? Yung mga tao na hindi karapat dapat na patawarin, hindi deserve. Ang utos nga sa atin ng Panginoon, love your enemy. Maging yung ating mga kaaway. Sipin po ninyo yun. Di ba, ang sabi nga niya, do not curse them, but bless. Sino daw yun yung who persecute you? So dito makikita natin, mga kapatid, na upang lubusan natin na madama ang presensya po ng Pasko, mga kapatid, yung himig ng Pasko sa atin pong kapwa, ano tayo? Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Maging mabait tayo, at bukod dito, magpatawad tayo sa mga taong nakasakit ng damdamin sa atin, nanluko sa atin. Alam nyo, mga kapatid, kapag kasi dinibdib mo lahat, pagka dinibdib mo lahat ang mga pangyayari sa mundong ito, punong-puno ng pressure Pagka ikaw ay nagiging madali kang masaktan, yung maaring may nakapagmura sa'yo, may nakapagchismis sa'yo, may nanlait sa'yo, may nanluko sa'yo. Minsan kasi ganun Minsan napapansin nga natin na parang unfair. Nung ikaw yung mayroon ka pa, marami kang kakilala, marami kang kaibigan, maraming mabait sa iyo, pero nung wala ka na, parang wala ka na rin kwenta sa kanila. Pero noong mayroon ka pa, parang lagi silang nandyan kasi mayroon ka pang maibibigay. Pero nung wala na rin. Parang hindi ka na rin mahalaga sa kanila. Kaya kung atin pong didibdibin lahat ng ito, mga kapatid, hindi tayo magiging maligaya.
Pero hindi ito kalooban ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Maging yung mga tao na hindi kaibig-ibig, na hindi deserve, ipadama natin, mga kapatid, ang himig ng Pasko sa pamagitan po ng pagpapatawad. Sa kabila ng hindi nila pagsukli ng kabutihan sa atin. Sabi nga ng Biblia, di ba? Sa Romans 12:21, huwag mong daigin ng masama ang masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Bakit, mga kapatid? Kasi sa Diyos tayo umaasa eh. Sa Diyos kasi tayo umaasa. Ano ba ang sabi po ng Biblia doon sa Matthew chapter 6 verse 13 to 14? Di ba? Dito sa Matthew chapter 6 verse 13 to 14 o 14 na lamang to 15. If you forgive others the wrongs they have done to you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive others, then your Father will not forgive the wrongs you have done. Your heavenly Father will not also forgive you. For if you will not forgive your brother's trespasses, your heavenly Father will not also forgive you. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. So, dito natin makikita, mga kapatid. Kasi hindi naman natin deserve din yung forgiveness ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos, pero pinatawad niya tayo. Kaya nga po, ganun din po ang atin pong gawin sa atin pong kapwa. Pero alam nyo, mga kapatid, mahirap ito eh. Hindi po natin ito magagawa sa sarili po nating kakayahan. Kaya nga, ihingi po tayo ng lakas, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon upang magawa po natin ito. Alam nyo, mga kapatid, kapag sinunod po natin yung kalooban po ng Panginoon, hindi po natin ito pagsisisihan. Malay mo, ikaw lang yung inihintay na ikaw yung unang tumawag o mag-text, na sabihin mo na pinapatawad mo na yung kanyang nagawang kasalanan at mag-umpisa kayo ng panibago. Ngayon, kung tayo naman yung nagkasala, tayo yung nagkamali, magpakumbaba tayo. Humingi tayo ng tawad. Kanino tayo pwedeng humingi ng tawad? Maaring sa ating kaibigan, sa ating barkada natin, sa ating kasama sa bahay, kapitbahay natin, kasama sa trabaho, or maging sa ating asawa, or maging sa ating magulang, sa ating kapatid, pinsan, or maging sa ating mga anak. Kung tayo po ay nagkamali, tayo po ay humingi ng tawad. Sabihin po natin, di ba, sabihin mo, sweetheart, o yung asawa mo, nagkasala po ako sa iyo. Gusto kong humingi ng tawad. Maaring inilihim mo na itong matagal, hindi mo kayang sabihin sa kanya, natatakot ka, nangangamba ka. Ito yung napakagandang panahon, mga kapatid, na ipadama natin ang himig ng Pasko sa pamamagitan po ng alin? Ng pagpapatawad sa ating kapwa. Kasama rin po yan yung paghingi natin ng tawad. I prepare na sabihin na instead na pasensya na lang or I'm sorry, just say the word, please forgive me. Patawarin mo ako. Mas malalim kasi yung salita. Minsan, pasensya ka na. Sorry. Okay naman yan. Nag-apologize ako sa iyo. Pero sabihin po natin, humihingi ako ng tawad kung nagkamali tayo. Pwede mo ba akong patawarin sa aking mga nasabing hindi maganda? Naging unfaithful ako? Naging hindi ako naging sensitive sa iyong nararamdaman? Humihingi ako ng tawad. Would you forgive me? Ganon. Tapos yung hinihinga ng tawad, magpatawad din po, mga kapatid. Sabihin mo, pinapatawad mo na rin siya. Nagpapatawad ka na sa mga taong kasi pinatawad din tayo ng Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, mga kapatid, for if you will not forgive your brother's trespasses, your heavenly Father will not also forgive you. Kasi hindi natin deserve din, mga kapatid, yung forgiveness ng Panginoon. Wala, isa man sa atin. Pero because of the Lord Jesus Christ, through Christ, sabi ng Panginoon, dahil sa Panginoong Isus,
Ito yung Pasko, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Colossians, chapter 3, verse 13. Colossians chapter 3, verse 13. Di ba sabi niya rito, di ba? Colossians 3:13. Pisahan ko na sa 12. You are the people of God. He loved you and chose you for His own. So then you must clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Be tolerant with one another and forgive one another whenever any of you has a Whenever any of you has a complaint against someone else, you must forgive one another just as the Lord has forgiven you. So ito yung sinabi niya, mga kapatid, di ba? Just as the Lord has forgiven you. You are the people of God. He love you. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinaon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. At magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Kanino po tayo may hinanakit? Maaring sa ating mga anak, di natin alam. Nasaktan natin ang kanilang damdamin. Masyado natin silang na-pressure sa kanilang pag-aaral. Nabigla tayo sa ating mga sinasabi kahit magulang tayo. Humingi tayo ng tawad. Hindi kawalan po sa atin yon. Sabihin mo sa kanila, anak, humingi ako ng tawad sa aking nasabi sa iyo. Alam mo, nasabi ko sa iyo yon dahil mainit ang ulo ko, humingi ako ng tawad sa iyo, patawarin mo ako, anak, alam mo na mahal kita. Ganun po yun. Ganun din yung anak. Nay o tay, patawarin mo rin ako sa aking mga pagkukulang. Hindi ako naging focus sa aking pag-aaral. Patawarin mo ako. Tapos magpatawad sa isa't isa. Napakagandang isang pamilya, mga kapatid, kung mayroon silang nagkakaroon, sabi ng Biblia, nagpapasensyahan sila. Di ba, mapagmatiis, sabi ng Biblia. Ganon din yung asawa sa isa't isa. Kung yung asawang babae lagi na lamang sinisigawan yung kanyang asawang lalaki, wala na lang siyang nakitang maganda, hindi man lang niya napasalamatan, kundi lahat na lang ng pag nag-uusap, puro mga nalang hinaing, problema sa buhay. Ganon din yung lalaki sa kanyang asawang babae. Ito naman siguro yung panahon, mga kapatid, na tingnan natin yung mga magagandang bagay. At magpatawad tayo sa isa't isa. Di ba sabi ng Biblia, maganda itong sinabi niya, di ba? Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawad kung may hinanakit kayo kanino man. Kanino po kayo ngayon may hinanakit, mga kapatid? Maaring kayo po ay nanonood po sa akin ngayon. Pinag-uusapan po natin ngayon, pinag-aaralan natin paano natin ipadama ang himig ng Pasko. Paano natin ipadadama ang himig ng Pasko kung hanggang ngayon ay mayroon tayong sama ng loob sa ating kapwa, mayroon tayong hinanakit, hindi natin kayang magbigay hindi natin sila kayang mahalin, hindi natin kayang magpatawad dahil nasaktan tayo. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon. Magagawa natin ito dahil kay Kristo. Kasi kung wala si Kristo, hindi mo kaya yan, kasi ang atin pong thinking to get even, parang maghiganti. Yan ang gusto natin eh. Ginawan tayo ng masama, kailangan gawin din natin sila ng masama, pero ang kalooban ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay alin? Hindi tayo maghiganti, kundi
Ipadama natin yung hibig ng Pasko sa pamamagitan ng alin? Sa pamamagitan po ng pagpapatawad. Pagiging alin daw? Mapagmatiis. Kung mayroong hinanakit sa isa't isa. Kanino po tayo may hinanakit? Maaring mayroon tayong kilala na may hinanakit sa atin. Tayo na po mga kapatid na bilang mga pinili na anak ng Diyos. Tayo yung una na gumawa ng hakbang. Gumawa tayo ng paraan. I-text natin, pasyalan natin, tawagan natin. Mga kapatid, or kung mayroon tayong panregalo, bigyan natin. Wala pong masama kahit kunti lang. Napakaganda sa atin pong pakiramdam mga kapatid na sa araw ng Pasko, wala tayong hinanakit sa atin pong puso. Yung atin pong panalangin ay wala pong magiging hadlang. Ay magiging maganda yung atin pong fellowship sa atin pong Panginoon. So ganoon din po sa mga mag-asawa lalong-lalo na hindi po nagkakasundo, hindi nagkakaunawaan sa kanilang finances. Yung kanilang communication ay hindi maganda sa pagdidesisyon sa pamilya. Baka pwede po kayong mag-usap ng, alam mo, yung tulad nung dati, nung una-una pa lamang kayo. Alalahanin po natin yung mga ganong bagay, mga kapatid. Amen? Kasi masyadong maraming pressure na ang pinagdaraanan sa isa't isa. Kaya nga ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, dito sa Lucas, di ba? Basahin natin dito sa Lucas chapter 17. Lucas chapter 17. Pwede nyo pong isulat yung mga verses natin para yung mga kadyo-join pa lang, makita po nila yung mga text at basahin po nila susunod. Di ba sabi niya? So watch what you do. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. If he sins against you 7 times in one day and each time he comes to you saying, I repent, you must forgive him. Ito mo ang Panginoong Hesus, yung kanya pong turo mismo ng Panginoon. Di ba? If your brother sins, rebuke him. Hindi niya sinabing pabayaan mo siya, i-rebuke mo nga eh. Di ba? Ang sabi niya? Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. Rebuke mo siya, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, anong gawin mo daw? Patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Kita mo? Ang Panginoon, ito nga si Pedro minsan lumapit siya eh. Di ba? 7 beses na. So ibig sabihin, ang number 7 kasi sa kanila, completeness ang ibig sabihin niyan. Pero Panginoon, 7 beses na daw niyang pinatawad eh. Pero di ko sinabi sa yung 7 beses lang. Sinabi ko sa iyo 77 times 77 times 7. Di ba? 70 times 7. Ayun, 70 ulit. Ayan, 70 ulit. Ang sinabi ng Panginoon, 70 times 7. Sa isang araw, ibig sabihin, every ilang minuto lang, 3 minutes ba yon? Sa isang araw, kailangan mo siya ganun ba? Kita mo ang Panginoon, yung mahalaga kasi sa Panginoon yung pagpapatawad eh. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi kung mayroon kang hinanakit sa puso mo, kapag ikaw ay nakikinig ka ng salita ng Diyos, kung ikaw ay nananalangin ka, mabigat ang iyong kalooban, hindi mo hindi mo madama yung presensya ng Panginoon. At ayaw po ng Panginoon po sa atin yon. Amen, mga kapatid? Kaya nga basahin ko rin yung Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Di ba ang sabi rito, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog ka sa Diyos. Anong ibig sabihin niya? Pagka ikaw ay nananalangin sa Panginoon, nagpupuri ka sa Panginoon,
idadalhin mo yung sa kanyang altar, ang ibig niyang sabihin, hindi yung mga petition mo. At ang sabi niya, naalala mo na yung kapatid mo, mayroong sama ng loob sa iyo. Sabi niya, iwan mo muna. Huwag ka muna, parang ito, this is the only time na parang sinasabi ng Panginoon sa iyo, stop praying. Bakit? Alam kasi ng Panginoon kung gaano kahalaga sa kanya ito. Kasi kahit nga ang Panginoon na nasa krus siya, di ba, sinigaw niya ito, Father, forgive them for they do not know what they do. Patawarin mo sila, sapagat hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Minodelo ito ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang daming aral tayong makikita po sa Biblia. From lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Sipin mo, nagdadasal ka, dinadala mo yung mga petition mo sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, naalala mo. Di ba? You remember your brother's trespasses. Naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog. Ganong kahalaga, isipan mo, iwan mo muna ang iyong handog. Sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog ka sa Diyos, pagkatapos ka makipagkasundo. Sino po yung nakaalala? Ikaw mismo. Maaring siya yung may pagkukulang, Ganun po yun, mga kapatid. Mayroon pa nga minsan mag-asawa na isang araw na, 2 araw na, 3 araw, mag-1 linggo na hindi nag-iimikan. Ito yung tamang panahon, mga kapatid, na minsan kasi yung atin pong pride, yung ating yung ego natin. Kapag hindi natin ibinaba yung ego natin, wala Nagiging nagiging matigas. Tayo po yung yung unang gumawa ng hakbang, tulad po ng ginawa ng Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid. So pangalawa, paano natin ipadama yung himig po ng Pasko sa ating kapwa? Bukod doon sa pagpapatawad. So napag-aralan po natin yung pagpapatawad, yung pag-ibig ito. Bakit? Ano bang sabi ng Biblia sa John chapter 13? Ang Panginoon, John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi po ng Biblia, verse 34, John chapter 13, verse 34 to 35. And now I give you a new commandment. A new commandment. Hallelujah. Love one another. Love one another. Sabi ng Panginoong Hesus ito, Hindi po niya sinabing love another one. Huwag nating baligtarin. Love one another. Love another one. Delikado yon. Love one another. Hallelujah. As I have loved you, so you must love one another. If you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples. Everyone will know that you are my disciples. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko, mga disipulo ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Hallelujah. May papadama natin yung pag-ibig kasi nadama na natin yung pag-ibig sa ating Panginoon, mga kapatid. Yan yung himig ng Pasko. Napakaganda na maipadama natin sa ating kapwa. Yung pagpapatawad at yung pag-ibig. Kasi tayo muna ang nakaranas nun, mga kapatid. Naranasan natin yung pagpapatawad ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya gusto ng Panginoon, hindi natin to sasarilinin. Hindi niya yung ipinagdiriwang natin ang Pasko pero natutulog lang tayo na wala tayong ginagawa. Hindi po. Ipadama natin. Paano natin ipadama yung pag-ibig? Sa magitan po ng pagiging mabait, maawain. Paano na ipadama yung atin pong pagpapatawad, magpasensyahan sa isa't isa, yung mga hinanakit. Napakaganda. Kasi sinasabi ito ng Biblia Chapter 15, verse 11. I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Verse 12. My commandment is this: love one another just as I love you.
The greatest love you can have for your friends is to give your life for them. And you are my friends. If you do what I command you, I do not call you servants any longer, because servants do not know what their master is doing. Instead, I call you friends, because I have told you everything I heard from my Father. You did not choose me, I chose you and appointed you to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures. And so the Father will give you whatever you ask for in my name. This then is what I command you. Love one another. Hallelujah. So clear, mga kapatid. That my joy may be in you and that your joy may be complete. My commandment is this: love one another just as I love you. Hallelujah. Napakaganda ang mensahe ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Yung sinasabi niya sa atin at ginawa niya ito, pinatunayan niya ito. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Tingnan mo yung kagalakan ng Panginoon kapag ginagawa natin yung kanyang kalooban, yung kanyang kagustuhan. Upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Hindi lamang ang Panginoon nagagalak, ikaw rin magagalak ka. Ipadama mo rin yan sa iyong kapwa. Kasi ito yung sabi niya sa verse 10, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Pero mayroong mag-asawa hindi nagmamahalan. Mayroong mga magkakapatid hanggang ngayon hindi nag-iimikan kanya-kanya. May mga magkakapatiran nagchichismisan, hindi nag-iimikan. Hindi kalooban ng Panginoon yan, mga kapatid. Ang kalooban ng Panginoon, magmahalan kayo. Kasi dito nga natin malalaman talaga. Makikilala nila, sabi niya, na kayo nga'y aking mga disipulo kung kayo'y nagmamahalan. Hindi kayo nagkakawatak-watak, hindi kayo nagkakababahagi. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ito ang aking utos, magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ginawa ito ng Panginoon, wala nang hihigit pa. Ibinigay niya ang kanyang buhay mismo. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Paano tayo magiging kaibigan ng Panginoon? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Gusto mong maging kaibigan ka ng Panginoong Hesus? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, yun ang susi, mga kapatid. Sinabi niya na sa atin. Di ba mayroong kantang, you're my friend, you're a brother, even though you are a king. Ganda nun, di ba? Ang ganda yun, yung As the Deer. Purihin ang Panginoon. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga, hallelujah, at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Inulit na naman ng Panginoon, bakit? Kasi meron kasing mga magkakamag-anak, magkakapatid, hindi nagmamahalan eh. Nagkakanya-kanya, nagkakababahagi. Hindi po kalooban ng Panginoon yan. Ipadama natin ang tunay na himig ng Pasko, mga kapatid, sa magitan ng alin. Hindi na yung puro tayo mga external nakapokus tayo eh. Yung mga regalo na mga exchange gift, yung mga party, ganon. Pero pagkatapos ng party na yun, wala na naman. Yun lang yun, yung program lang, hanggang program lang, yung program 3 hours lang, good for 3 hours. Ayaw na ng Panginoon yung ganon.
Bakit? Ano ba ang gusto ng Panginoon? Basahin natin ha. Dito sa uh, 1 John chapter 3 verse 18. 1 John. Hindi na yung kasi tignan mo verse 18, di ba? Sabi niya, "My children, our love should not be just words and talk. It must be true love, which shows itself in action." Tignan niyo yung Good News Translation. "My children, our love should not be just words and talk. It must be true love, which shows itself in action." 1 John chapter 3 verse 18. Di ba? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Tunay na pag-ibig daw. Paano na patutunayan? Sa pamamagitan ng gawa. Hindi lang sa salita, sabi ng Biblia. Hindi lang ang gaganda ng program, pero after 3 hours, wala na. Hanggang doon lang yung relationship. Hanggang doon lang. Walang hindi totoo. Dapat sabi ng Biblia yung true love. Yun ang gusto niya eh. We care for one another. We love for one another. Ganun po yun mga kapatid. Alam mo kung ang mundo meron nito, kahit na ang pandemya nangyayari, yung mga bagyo na ito, wala sanang yung bang talagang magkakasakit sa gutom. May mga tao sanang masisilungan kahit pa paano. Pero minsan kasi kanya-kanya na lang. Pero tayo pong mga anak po ng Diyos, mga disipulo po ng Panginoon, hindi dapat hindi natin dapat ipagkait yung mga ganitong bagay. Ipadama po natin kung paano natin nadama yung pag-ibig po ng Diyos sa atin. Di ba? Basahin natin dito sa chapter 4 ng 1 Peter, verse 8. Di ba? "Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan." Hallelujah. At ang sabi sa verse 9 pa dito, di ba? "Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay." Hallelujah. Kita nyo, ulitin ko nga ito mga kapatid. 1 Peter chapter 4 verse 8 to 9. Umpisan ko rito sa verse 8. "Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat." Pansinin po natin mabuti mga kapatid. Magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Kita nyo mga kapatid, yung pagmamahal? That is very powerful mga kapatid. So powerful. Pumapawi ng maraming kasalanan. Yung pagmamahal. Yung pagmamahal ng tapat. Kahit ikaw ay hindi sinuklian ang pagmamahal na iyong ginawa. Pero kung ikaw ay nagpatawad ka at na-restore yung samahan na winasak, sinira ni Satanas, hallelujah. Magiging mabuti ka sa mata ng Diyos. Malay mo sa magitan po ng ginawa ninyo na pagpapatawad at pagmamahal, ito yung maging tulay upang siya ay magbalik loob, magsisi. Di ba? Purihin ang Panginoon. Di ba? Higit magmahalan kayo. Di ba? Above everything, love one another earnestly, because love covers multitude of sins. Verse 9. Open your homes to each other without complaining. Hallelujah. You hear that? Open your home. Open your homes to each other without complaining. Without complaining daw. Di ba? Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Hindi daw maging mabigat sa loob. Ibig sabihin, pag mayroon pang bumibisita, di ba? Tanggapin po natin sila ng nakangiti,
maganda ang kalooban. Hindi yung may bumisita sa atin ay pagdating nakangiti tayo pero nagkukwentuhan ko, ayun na naman, bumibisita na naman, makikain lang. Ano na naman, nakangiti tayo pero kung mayroon tayong may pagkaloob, di salamat sa Panginoon. Kung isang basong tubig lang ang maibigay natin dahil walang-wala tayo, abay, at least mayroon kang naiabot. Pero wag tayong maging mabigat sa loob yung pagtanggap mo sa iyong bahay. Binigyan mo nga ng soft drinks, binigyan mo nga ng sandwich, pero pagka labas naman niya, ang dami mo nang sinasabi. Di ba, kwinunto mo na, alam mo ito, ganito, ganito. So, hindi rin maganda yon. Hindi kalooban ng Panginoon yan, mga kapatid. Huwag maging mabigat sa loob po natin yung pagtanggap. Ito, hindi kasi tunay na pag-ibig yung gano'n eh. Ayaw ng Panginoon kasi yung plastic na pag-ibig, you know? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Dito sa Galatians chapter 5, verse 13, basahin ko rito. Di ba? As for you, my friends, you were called to be free, but do not let this freedom become an excuse for letting your physical desires control you. Instead, let love make you serve one another. Let love make you serve one another. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Kita nyo yun? Sa diwa ng pag-ibig. Hallelujah. Maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Gusto nating makamtan yung himig, yung diwa ng Pasko, mga kapatid. Yung atin pong pinag-aralan ngayon. Gusto natin magkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso, mga kapatid. Magpatawad tayo sa mga taong nakasakit sa atin, nagbigay ng hinanakit sa atin. Magpatawad po tayo. At ipadama natin yung tunay na pag-ibig. Kasi yan yung kalooban po ng Panginoon. Amen? Ito yung diwa ng Pasko. Ito yung himig ng Pasko, mga kapatid. Paano natin ibahagi yung himig, yung diwa ng Pasko sa ating kapwa? Natanggap natin muna yung pinakakailangan natin, yung kapatawaran. Ibigay din natin yan sa ating kapwa. At yung pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ibigay din natin sa ating pong kapwa. Kung gagawin po natin yan, mga kapatid, ito yung pinakamagandang Pasko na dumating sa iyong buhay. At hindi mo pagsisihan. Amen, mga kapatid? Ayaw kong matapos ang Bible study na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, humihingi ako ng tawad sa aking pagkukulang. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dakilang Diyos, akin pong idinadalangin ang aking mga kapatid na nanunood ngayon sa oras na ito. Ikaw ang siyang tunay na nakakakilala sa kanila, nakakaalam ng kanila pong mga pinagdaraanan sa buhay. Sa mga mayroon pong hinanakit, maaring ito po, Panginoon, ay matagal ng panahon. Ikaw, Panginoon, ang kumilos. Hipuin mo ang kanilang mga puso upang yung alitan, hindi pagkakaunawaan ay ikaw ang gumamot, Panginoon, upang magkaroon ng restoration sa kanilang relationship, Panginoon. At hayaan mo ang tunay na pagpapatawad sa isa't isa ay maipadama kung paano mo kami pinatawad. Ganon din, Panginoon, yung pag-ibig, pagmamahalan ay maipadama kung paano mo kami inibig. Kayo yung unang umibig sa amin sapagkat ito nga ang kalooban mo sa amin. Marami pong salamat sapagkat ikaw, Panginoon, ay amin pong malalapitan sa lahat ng oras. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nanunood, saan man sila dako naruroon ngayon, kumilos ka. Ito ang aming dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon
Mga kapatid, upang tayo po'y lumago sa ating pong pananampalataya, huwag po tayong makakalimot. Manalangin po tayo. Umpisahan po natin, paggising pa lang natin sa umaga, manalangin po tayo. At huwag natin kalilimutan na bago po tayo pumikit ang ating mga mata sa ating pong pagtulog, manalangin din po tayo. At magbasa po tayo ng Biblia. Umpisahan natin sa aklat ng John. At kapag natapos na natin yun, tuloy-tuloy po natin yung atin pong magbabasa at dumalo tayo katulad ditong mga Bible study nito at mga live worship. Pag pwede nang mag-church, maluwag na, make sure go to church at ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos at ang pagliligtas na ginawa sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong pagsama sa atin pong live worship. Share po ninyo ito sa inyo pong mga mahal sa buhay, sa inyo pong mga kaibigan, para maging daluyan din po tayo ng pagpapala. Visit nyo rin po, subscribe po tayo sa atin pong YouTube channel. Marami tayo dong mga recorded video na makakatulong po sa atin pong spiritual life. Muli mga kapatid, maraming pong salamat. Love you and we're praying for you. God bless. Glory to God.